Hi! Hello! Ngayon po ang ating tatalakayin ay ito. Yan. Coffee maker. Ayaw pong uminit. Ayaw pong umandar. Ayaw ho talagang mag-function. Ang pwedeng sira ay calrad, pwedeng switch, pwedeng thermal fuse. Kaya bubuksan ho natin to dito sa video na to. Check upin, aalamin kung ano ang problema, susolusyonan. Ngayon na, dito sa video na to. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik si Lolo Smart. Ang screw eh nandito. Ito ho yan eh. Isa, dalawa. Yun lang. Ito ho, wala ito eh. Tagus yan. Tanggalin ho natin ang nasa loob nito. Pakita ko sa inyo ho. Ito yung lalagyan, yung coffee bean na nagiling na dito nilalagay. Nakakalamang. Naubos na yung kape na nandito, na nakuha, at pagkatapos eh madalas yung mapabayaan yung kape mismo kaya nabababad. So yung kulay ng coffee nandyan. So ito naman ho yung napapalitan. Eh napibili ho yan sa online. Ito naman ho ngayon, ganun din. Hindi po siya malinis agad-agad kaya yung loob kulay kape. Madali lang ho yan eh. Paintbrush, may sabon, ganun-ganunin mo lang sa lababo, yung dishwashing soap, ano po. Eh babanlawan mo ng todo. Ito wala nang lamang iba, sasaranawan natin. Pero tanggalin ho natin to, no? Para hindi po bukas-sara. Ayan. Yan po ang loob. Okay? Ang tornilyo ho nito, base nga sa sinabi ko kanina, ay nandito sa ilalim. Buksan ho natin, no? Yan. Special screw ho yan kasi. Kaya special tool, screwdriver ang kailangan natin. Ito yung screw head na tatsulok lang. Triangle lang siya. Hindi po pwede ang Phillips, hindi po pwede ang standard. Special siyang ganito. Okay, tapos na. Eto na siya. Wag na wag po ninyong ipa-plug. Magtatakbo ang kuryente rito. Tayo ho, eto, hindi po naka-plug sa socket, sa extension cord. Kasi ho, mahirap na humakuryente ho. Delikado. So hindi ho naka-plug. Okay? Tetesterin ho natin itong mga ito ng continuity testing. Kung okay or not, no po. Hindi ho kailangang i-plug nyo sa kanyo testing yan, no? Hindi ho kailangan yon. Mas mainam yung continuity testing. Ang nagpapainit ho dyan, yung heating element, technically, ang tawag doon ay calrad. Ito. So, ang titingnan natin kung sira ang switch, kaya walang kuryente sa calrad. Yung calrad mismo, o putol na yung nichrome wire sa loob, yung parang spring, yung alambre na siyang nagbabaga, or itong thermal fuse, bumitaw. Ano lang ho tayo? Anong tawag nito? Continuity testing lang ho tayo. Hindi ho tayo gagawa ng naka-plug, tapos tester tayo ng tester. Delikado yun eh. Huwag ho kayo mapapractice ng ganon. Please. Bago natin to kalasin, kunan mo muna ng picture. Kunin nyo yung cellphone ninyo, kunan mo ng picture. Siguro mga 6 o 10. Lahat ng anggulo ho. Ayusin mo yung kawat para hindi ka malito, no? Kunan mo, click, buhat dito, click, click, click. Yan, click, click, click. 6 na piraso na yon. Gusto mo, kunan mo pa ng video, saka maiikot na ganun. Alam niyo kung bakit? Magsisilbi yung information, source ng information mo kung saan nakakabit itong kawad na to, kung saan ang itsura nun, kung saan ang itsura niyan, paano yan. Kasi kakalasin ho natin to eh. Pag kinalaso natin yan, kailangan maibalik natin. Sige po. Okay. Kalasin ko na ho. Oops, bago ko atake na po. May lata dito eh. Ito oh. Yung holder ng thermal fuse. Baka po makakalimutan nyo, tatandaan nyo yan. Na ganyan ang itsura niyan po. Baka hindi mo naman isa uli. Yan. Hawakan nyo to para matandaan nyo. Ayun oh. Ganyan oh.
Porque may video naman ako, so meron akong point of reference mamaya. Ito po ang thermal fuse. Ano po? Ito po ang call rod. Ang call rod ay ito. Lo, yun. Okay. Ito po yung call rod. Ayan. Ito po yung boiler na nakadikit sa call rod para pag uminit, bubula ito. I mean, magbo-boil yung tubig dito. Kailangan nung mag-boil yun para umakyat dito sa ibabaw. Kaya ko ito binuksan. Kasi titestingin ho natin to eh. Kailangan ho talagang kalasin. Pag dinikit ko ho to dito, in between, kaya dito, papunta dito, dito. Pinasok kong ganon. Pag ho nag-deflect yan, good ang thermal fuse. Hindi na natin babaguhin, no? Testing, thermal fuse. Pasok natin doon. Pasok na, sana umabot. Yun, no? Nag-deflect agad, oh. Kahit ho yan baligtarin natin, i-reverse natin. Ayun, no? So, good ang thermal fuse, ano po? Hindi ito problema. Ngayon naman, testingin natin continuity testing. Ito naman hong call rod. Ito, itong may kawad na to, itong dulo, tsaka yung dulo na to. No po? Ito ang dulo ng call rod. Ito po ang call rod o yung heating element. The same lang po, kapag nag-deflect yung needle, good ho yan. Dito huminto, dyan huminto, basta gumalaw yan, that's good. So, ilalagay ko dito sa dulo nito. Okay, no deflection, ibig sabihin, yung nichrome wire nito sa loob ng call rod, hindi grounded, ano po? Hindi naka-short sa aluminum. Now, eto. Tandaan nyo, pag nag-deflect, ibig sabihin, good. Pag hindi nag-deflect, bad. Yun, no? Yun. O, di ayos, good ang ating call rod. Ulit. One more time. Call rod is good. Okay, good, very good. So, thermal fuse, okay. Call rod, okay. Ito naman po. Itong temperature, auto, on, and off. Pag malamig, naka-on ho yan. Pag uminit, umabot na doon sa temperature designated maximum temperature nito, magsha-shutdown. Tapos maya-maya, pag lumamig, mag-o-on. So, ito dapat may continuity. Ano po? Testing. Alright. Yun. Good ulit. Sa switch, baka po problemado ang switch. Ano po? Naka-off position. Tusok natin dito. Yan. Tusok natin din dito. Yan. Pag good ito, may deflection ang tester. Ang tester. On. Off. On. May deflection. Oops. Ayun. Maluwag. Nakita na ho natin ang problema. Naglo-lose contact ho ito. Tignan nyo, ha? Pag itong kabila, ayaw mahugot. Pag ito namang kabila din, ayaw mahugot. Pero itong gitna, sandali lang. Naglo-lose. Any loose contact, nagkakaroon ho talaga ng problema. So ito, madali lang hong solusyonan to. Hindi naman ho tayo kailangan bumili nito. Sundot-sundot lang. Ang galing, wala tayong gastos, aandar. The problem is, maluwag ito. Ngayon, hihigpitan lang ho natin yan. Paano? So, may lock ho ito. Itong gitna. Hindi ko ho alam kung bakit yan nagkaganyan. So, ang gagawin lang ho natin, gaganon lang, itataas lang natin yon. O kung gusto mo, itulak mo lang. Lagay mong ganon, tulak mo lang. Pataubo, pataubo mo naman todo. Yan. Hihigpit masyado, hindi mo na maikabit. Wag po dito, wag po pa ganyan. Kundi, tataob mo, saka mo siya itutulak, yung gitna. Kasi may lock yan eh. Tapos na. Tingnan natin. Kung talagang kumasa, ano po? Dapat mahigpit. Yun. Yun, ako po. Yun, mahigpit na. Ayaw na. Ayaw na siyang mabunot. So, hindi na siya kagaya nung dati na ginanon mo lang, ayaw na. Nakalock na siya, mahigpit na ang contact. O, ayos na. Wala na tayong problema. Gawa na. O, di ba? Ibabalik na lang ho natin, sasara natin, and then testingin natin. Ano po?
Oops, minalimutan tayo. Eto, pa ganito. Yan. So, ilalagay natin muna. Yan. Saka natin ikakas ang ganun. Ano po? Yan, okay. Yan. Okay, higpitan na natin ang bagya ito. Para hindi kakalas-kalas. Yan. Tapos, ito. Ere, oh. Yan. Alright. And then, i-align mo to. Ganyan. Po. Yan, oh. Galing. Ayos. Alright. Good. Good. So, final na natin ang higpit. Alright. Testingin muna ho natin bago tayo magsara nito, no? Yung continuity testing uli. From here naman. Testing. Off natin. Testing. Yan. Naka-off ho yun. I-on ko ho. Good. Nice. Off. Alright. Masaya ako. So, sasara ko na. Kaya naman ho natin isasara. Ayaw ko hong makuryente. Mahirap na ho. Okay. Sara na natin. Yun. Nakuha din. Yun. Yun. Alright. Karate lang pala eh. Tingnan natin kung iinit. Ano po? Kukuha lang ako ng tubig, oh. Lalagyan natin ng tubig to. Pakukuluin natin. Sandali lang, oh. Eto na po ang tubig. Excited na ako. So, lalagyan natin ng tubig. Ito lang yung plate na to, ano po. Para makita natin kung kukulo. Ano po. Yan. Para malaman natin kung kukulo. Lagyan ko lang ng kalsodon. Yan, right? Okay, game. Tingnan natin kung kukulo. Ano po. On. Yun, musok na. Yun na, oh. Kumulo na. Eto din, oh. Kumulo na. So, ano ibig sabihin? Okay na. Patay na natin. Nice. Ito. So, ayan, oh. Natalakay na natin, napaandar na, napatunayan na nating umaandar. Ano po? Ang problema, nasolusyonan na rin. Simple lang pala. Tuwan-tuwa ako dahil hindi na tayo gumastos. Sa iba ho yan, tinapon na. Bumili na ng bago. Konting depekto lang pala. But anyway, nakita nyo na kung paano taluntunin, ano po, paano po hanapin ang depekto. Kaya kung inyo pong naibigan, kitang-kitang kapakipakinabang, ano po, subscribe. And then, yung pong notification bell, ano po, kailangan yon yung bell mismo, para po magkaroon kayo ng notification. Sa mga susunod na videos, hindi kayo malalampasan, ano po. Lahat ng bagong video, manonotify kayo. Comment below, and then, like the video, at isa, please share the video. So, magkita-kita tayo muli. Sana doon sa Lolo Smart Coffee, sa Rico Cafe sa Facebook, and then dito, sa YouTube channel na to, Lolo Smart. Mga repair, DIY, dito sa ating home appliances. And kung ano-ano lang, sa bahay. Mga kutikot-tikot. Yeah, bye-bye. God bless. At kita-kita tayo sa susunod na mga videos. Subscribe. Bye. Thank you po. Thank you. Thank you.